pangkaraniwang mata. Pero nakatingin sila, hindi may paliwanag ng karaniwang kaalaman. Kaya tayo na paglalaruan. Mga kwento ng kababalaghan, ibabahagi ni Benji Felipe. Kasindak-sindak. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasama si Benji Felipe. Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Linggo na naman ang gabi. Magsama-sama tayo sa programang Kasindak-Sindak. Ito ang nag-iisang science of paranormal radio show sa FM. Katuwang ninyo palagi sa pagsaliksik at pagtuklas ng mga kababalagang ating nararanasan at hindi natin nasasagot. Higit nating naunawaan ngayon ang lalim ng mga misteryo sa ating mundo at sa marami pang nararating ng ating malawak na guni-guni dahil sa programang ito. Kasama niyo po si Benji Felipe at si Daddy Cacho, pati na rin ang mga katuwang naming Edson Santelices, Georgian Meliana, Nia Bugarin, Jessica David, at lahat-lahat ng bumubuo ng Radyo 5. Napakahabang panahon na tayo magkakasama at marami tayong natututunan, kaya pinangangako ng inyong lingkod na hindi namin ihihinto ang pagsasaliksik at hindi namin ihihinto ang pakikipag-ugnayan sa inyo sa iba't ibang uri man ng paraan. Ngunit sa ngayon, ang dapat muna nating abangan sa gabing ito, ang ating paranormal world. Ang aphorism, ipaliliwanag. Isang sundalo ang tinamaan ng grenade launcher at bumaon sa kanyang ulo pero hindi sumabog. Ano ang nangyari? 470 million years old na meteorite natagpuan sa Earth. Ano ba ang bagay na ito? Pag-uusapan. Lalaki sa Thailand sinalubong ng higanting butiki sa loob ng kanyang bahay, kanyang pag-uwi. Gaano kalaki ang butiki? Tatalakayin mamaya. Extraterrestrials, may 1,000 taon pa bago talaga makausap ng harapan nating mga tao. Papaksain. Ang pagsabog ng kidlat na sanhi ng bulkan, ipaliliwanag. Isa na namang bagong planeta ang natuklasan ng mga scientist iuulat. Babae nakakita ng UFO at nai-record sa kanyang cellphone, silipin. Ang pinag-uusapang bungo na nakuna ng robot na rover sa Mars, ano nga ba ang totoo? Babalikan ang mga babae sa Nazi concentration camp. Ano-ano mga paghihirap na kanilang dinanas. Lahat ng tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan, sasagutin ngayong linggo at abangan ng inyong horoscope. Ito pa rin ang nag-iisang Science of Paranormal Radio Show sa FM. Magdasal tayo bago natin libutin ang puok ng paranormal at supernatural. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataong ibinigay niyo sa amin, sa buong Kasindak-Sindak team, sa loob ng mahigit 5 taon. Ginamit niyo po ang aming programa para maglinaw ang isip ng aming mga tagapakinig. At alam ko pong dadalhin niyo rin kami sa higit pang magandang kalagayan. Salamat po sa lahat ng mga tagapakinig namin na patuloy na nakararanas ng kakaiba. Kayo na po ang bahalang gumabay sa kanila. Sa lahat po ng mga taong patuloy na sumubaybay sa amin at nagtitiwala, hindi po namin sila iiwan. Kaya kayo na po, Lord, ang bahala na magbigay ng paraan para kami ay muling magkaugnayan. At lahat po ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng dinadakila naming si Jesus. Patuloy po tayo magkakaugnayan sa tulong ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen.
Nagbibigay kami ng paliwanag sa ilang terminolohiyang ginagamit natin sa mundo ng paranormal para mapapadali ang ating mga talastasan at ang paranormal word na yun, aphorism. Matagal na natin pinag-uusapan dito sa kasindak-sindak na ang pagpaparamdam ng espiritu ay ginagawa nila sa iba't ibang paraang kanilang nakakayanan. May isang tao na naniniwala nagpaparamdam sa kanya ang kaluluwa ng isang namatay na noong pang 17th century at ang dahilan ay may mga aphorism na mensahe. Ang aphorism ay mga panulat sa formang salawikain na may halong talinghaga. Isang babaeng nagngangalang Pearl Curran ang sinasabing mula sa St. Louis at sumubok siya maglaro ng Ouija board noong 1913. Sa kanyang paniniwala sa Ouija, matyaga niyang hinintay ang espiritu na gustong makipag-ugnayan sa kanya. At dumating nga ang pagkakataon, kumilos ang pointer ng Ouija at nabuo ang mga aphorisms. Mula noon ay naging manunulat si Pearl at naniniwala naman ang marami na ang kaluluwa na tumutulong sa kanya sa pagpapadala ng aphorism sa iyang taong nabuhay noong 17th century sa England na si Patience Worth. Si Worth ay isang mahusay na manunulat. Mula noon, lahat ng panulat ni Pearl ay sinasabing diktasyon lamang ni Worth sa pamamagitan ng ugnayan nila. Ang kanilang ginagamit ay Ouija. Nagpatuloy ang espiritual na ugnayan nila upang makabuo ng mga panulat si Pearl hanggang sa ito ay namatay noong 1938. Nakapagsulat si Pearl ng mga serious literary piece, ng dramatic poems, novels at stage play dahil sa ugnayan ito sa espiritu ng manunulat na si Worth. Marami ang mga naisulat ni Pearl na naging critically acclaimed. Mayroong isang na-publish na panulat si Pearl noong 1928 na pinamagatang Telka. Ang dialect daw na ito ay tinatawag na Anglo-Saxon na ginagamit noong 13th century, bagay na hindi man alam gamitin ni Pearl kung bakit niya naisulat. Marami ang pagtatalong na mayani sa pangyayaring ito. May mga nagsasabing baka naman talaga kusang may kagalingan si Pearl sa pagsusulat kahit wala siyang proper education. Pero mayroong mga naniniwala na sumasanib talaga ang kaluluwa ni Worth. Kaya subconsciously ay naisusulat ni Pearl ang lahat ng nalalaman ng kaluluwang ito na isang tanyag na manunulat sa kanyang panahon. Noong 1924, pinag-aralan sa Boston ng mga paranormal investigator ang mga panulat ni Pearl. Namangha sila na kaya niyang magsulat ng 2 literary works ng sabay at hindi nagkakamali kahit palipat-lipat siya ng papel na sinusulatan ay nabubuo ang kanyang mga literary works. Ang sabi nila, gumagana raw ang subconscious in a radical way, pero ang ginawa pa rin conclusion ng mga paranormal investigator ay mayroong dissociated part sa katauhan ni Pearl at siya ay obsessed sa spirit ng manunulat na si Worth. Ang sabi nila, ang obsession is a possible prelude to spirit possession. Kaya ang aphorism na nakukuha niya ay posibleng bunga ng delusion sa kanyang obsession sa manunulat na si Worth. Hatid mo na Dea ang ulat sa siyensya. Isang sundalong mula sa Colombia ang aksidenteng nakapagpaputok ng grenade launcher at bumaon sa kanyang ulo o granada na hindi naman sumabog. Sa labis na panganib na maaaring sumabog ang granada sa high altitude, ibinyahe siya papunta sa ospital sakay lamang ng ambulansya mula sa Arauca papuntang Bogota, Colombia sa loob ng 8 oras.
Para hindi madamay ang ibang pasyente kung sakaling sumablay ang operasyon, gumawa ng improvised operating room sa garahe ng isang military hospital ang mga doktor sa tangkang iligtas ang sundalo. Sa kabutiang palad, nakaligtas ang sundalo pero dahil nawasak ang kanyang mukha sa laki ng granada, kailangan pa rin ayusin ng mga doktor ang napinsala sa pamamagitan ng plastic surgery. Samantala natuklasan ng mga siyentipiko na mayroong 470 million years old meteorite na bukod tangi at walang katulad sa ating daigdig. Nakita ang bato na kasing laki ng bola ng tennis sa isang quarry sa Sweden. At sa pag-aaral ng mga dalubhasa, nakitaan ito ng kakaibang chemical component, kaya napatunayang hindi ito mula sa ating daigdig at wala itong katulad sa lahat ng bato na nasa mundo. Karamihan sa mga batong bumabagsak sa ating daigdig sa pamamagitan nga ng bulalakaw ay halos nakikitang iisa ang pinagmumulan galing sa kalawakan. Ito ay karaniwang bato na kung tawagin nga ng mga eksperto ay ordinary chondrites. Sabi ng physicist na si Berger Smith, this does not resemble anything. Even if we look at the big types that exist today and look at the broad ranges, this one falls completely outside of everything. Ayon sa mga dalubhasa, baka may mga ganitong uri ng bato na bumulusok na sa planetang Earth sa sinaunang panahon na hindi pa lamang natin natutuklasan sa ngayon. Maaari itong pagbatayan ng mga bagong pag-aaral kung paano ang relasyon ng planetang Earth noon sa kalawakan kumpara sa ngayon. Isang lalaking taga-Thailand ang umuwi ng bahay at nasindak sa kanyang naabutan sa loob ng kanilang pintuan. Nakita kasi ni Atanay Tayuan Wong ang isang higanteng bubuli na kasinlaki ng tao. Ang bubuli ay kulay berde at itim na parang butiki sa mga damuhan at karaniwan na nga ang sukat nito ay 3 inches lamang. Pero ang nakitang bubuyog o bubuli ng nabanggit na lalaki ay halos 10 feet. 10 feet yung haba nito. Silipin po ninyo ang larawan na pinost ng Thailander para matansya kung gaano nga kalaki ang bubuling ito mamaya sa Facebook page ng Kasindak-Sindak. Samantala, sinasabi ng ilang astronomers mula sa Cornell University na aabot pa ng 1,500 taon para tuluyang magkaroon ng ugnayan ang tao sa mga extraterrestrials. Kinikwestiyon nila ang katotohanan na nahihirapan pa nga ang tao na makahanap ng planetang kayang mabuhay ng isang human being. Sa ganitong kaisipan, paano pa nga naman magkakaroon ang ugnayan ang extraterrestrials at ang humans kung sa paghahanap pala ng common planet na nabubuhay sila ay isa na palang magkahiwalay na ideya. Ang sabi ng team na nagsagawa ng kalkulasyon kung paano natin makakaugnayan ay nagsabi talagang 1,000 taon ang bibilangin para makarating ang signal na pinakakawalan ng planet Earth patungo sa mga potential planet na merong other living beings. Sabi ng astronomy student na si Ivan Solomonides, we haven't heard from aliens yet, as space is a big place, but that doesn't mean no one is out there. It's possible to hear anytime at all, but it becomes likely we will have heard around 1,500 years from now. Kung inaakala naman daw natin na nag-iisa tayo, hindi naman daw dapat ito isipin. Ang kailangan daw gawin ay maging alerto sa lahat ng pagkakataon dahil makabigla nating malampasan ang isang signal na matagal na nating hinahanap mula sa mga nilalang sa dako paroon. Nananatiling misteryo sa mga siyentipiko kung paanong malakas na kidlat mula sa sumasabog na bulkan ay nakalilikha ng kislap na may elektrisidad.
Mahabang panahon na kinukunan ng larawan ng mga dalubhasa ang fenomeno na ito. Pero, ang dahilan kung paanong nalilikha ang tinatawag na volcanic lightning, hindi nila masagot sa mga pag-aaral. Ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon ng mga researcher sa Ludwig Maximilian University sa Munich na gumagamit ng high-tech na camera upang manmana ng pagsabog sa nagaganap sa Mount Sakurajima sa Japan na nagdudulot ng kidlat. At dahil nga sa high-speed video at acoustic measurement na kanilang na-combine, tagumpay na nasagot ang matagal ng tanong kung paanong nalilikha ang elektrisidad na kumikislap kapag may kulog at kidlat na bunsod ng eruption o pagsabog ng bulkan. Kapag ang mga abo pala ay pumupuslit pataas mula sa bunganga ng bulkan, ay nagkakaroon ng friction. Ito ang pinagmumula ng elektrisidad na sumisirit kasama ng abo at ng alikabok. Ito naman ang nakalilikha ng kidlat na malapit sa sumasabog na bulkan. Natuklasan pa nga ng isang katulad na grupo ng mga siyentipiko na kapag sumisirit pataas ang mga abo galing sa bulkan, ay nagkakaroon ng bahagi ng mga yelo na higit pang nakakalikha ng mas kamangha-manghang kidlat. Ngayon ay kaya na nilang matansya at mahulaan kung gaano kalaki ang ibubugang abo ng bulkan kapag napag-aralan nila ang uri ng kidlat na likha ng volcanic eruption. Sabi ng volcanologist na si Dr. Corrado Cimarelli, regardless of the size of the eruption, any ash emissions are associated with electrical discharges. Kailangan daw ang nasabing pagtatansya upang mabigyang babala ang mga paliparan sa panganib nga na maaaring idulot kung hindi nila alam na maaabot sila ng kidlat dahil sa mga sumasabog na bulkan. Samantala, may bago na namang natuklasan ng mga astronomer na sinlaki ng Jupiter sa binary star system. Tinawag nila itong Kepler 1647b. May layo itong 3,700 light years away at umiinog na ng 3 taon sa isang ikot na 2 pang araw na sumisikot doon. Tinawag itong Tatooine Planet dahil sa inventong ang salitang ito mula nga sa pelikulang Star Wars noong 1990 o 1977. Sa isang eksena kasi sa nabanggit na pelikula, tinatanaw ni Luke Skywalker ang 2 uri ng araw na lumulubog sa binansagan nilang Tatooine Planet. Ang planeta nga ay nadiskubre ng mga siyentipiko sa pangunguna ni Dr. Veselin Kostov ng NASA Goddard Space Flight Center gamit ang Kepler Space Telescope. Finding circumbinary planets is much harder than finding planets around single stars. The transits are not regularly spaced in time and they can vary in duration and even depth. Sabi yan ng co-author professor na si William Welsh sa San Diego State University. Kasing edad man ng planetang Earth ang Kepler 1647b, hindi ito katulad ng ating planeta dahil sa labis na laki. Tiniyak naman ng mga siyentipiko na hindi kayang mabuhay ng tao sa planetang ito. Pero may posibilidad na ang umiikot na mga buwan sa kalapit nito ay maaaring matirhan ng sangkatauhan. Samantala naman, isang babae na nagngangalang si Vanessa Oliver ang nakakita ng isang unidentified flying object. At dahil nga paikot-ikot ng paulit-ulit sa kalawakan ay nagawa niyang kunan ito ng video recorder sa kanyang cellphone. Nakuna niya ito noong June 3 sa labas ng bahay niya. Alas 9 ng gabi yun at makikitang marahan itong tumatawid sa dilim ng kalawakan. Hindi naman maganda ang resolution
camera phone ni Vanessa ng kanyang kunan niya. Kaya mahirap masipat ng maayos kung ano bang uri ng object ang lumilipad na iyon. Ang sabi ni Vanessa, kung nakita raw ng naked eye ang UFO nito, mas masisili pa ang detalye kumpara sa pangit na resolution ng kanyang cellphone camera. Mamaya i-upload natin sa Facebook page ng Kasindak-Sindak ang nakunang UFO ni Vanessa. Isa namang pinakamalinaw na kasindak-sindak na larawan na ipinadala ng Curiosity rover robot mula sa Mars ang pinagkakaguluhan sa ngayon ng mga astronomer at scientists sa NASA. Naging malinaw kasi na ang huling nakuna ng Curiosity rover ay isang bungo. Isang bungo na tila hindi naman sa tao pero halos kakorte ng tao. Tinatawag nila itong Sasquatch skull dahil ay kahawig nga ng sikat na Bigfoot monster ang ulo ng tila nga isang ang bungo. Ngunit sinabi ng NASA na ang YouTube ang nag-enhance ng larawan na ito na padala ng rover. Kaya maaaring pareidolia lamang ang sinasabing alien skull. Sinasabi ng NASA na ang tingin nila ay isa lamang itong bato, pero pilit na pinagkakitaan ng YouTube sa pagsasabing ito ay katibayan ng isang alien na namatay sa Red Planet. Kayo pa rin po ang humusga kung ito ba ay gawa-gawa lamang o talagang bungo mula sa planetang Mars. Abangan sa Facebook page www.facebook.com/kasindak. Sa nais magnegosyo, sa tamang paraan lumugar, i-text ang pangalan at address sa 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubo kaya ngayon asinsado na sila. Huwag kayong umatras kung gusto ninyong munlad. Tutulungan namin kayo. I-text ang pangalan sa 0920-903-0601 at ang kasama natin si Benedict Agabao ang makikipag-ugnayan sa inyo. Samantala, may nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanib sa inyo na espiritu? Meron ba kayong panaginip na nakahihilakbot? Nakatanaw na ba kayo ng UFO? May inaakala ba kayong duwende o maligno sa bahay niyo? I-like ang aming Facebook page, facebook.com/kasindak. Doon ay pwede kayo magkwento ng inyong mga nararanasang nakasisindak. Walang iwanan, sama-sama lang tayo. Pikit mata nating aarukin ang lalim ng naiengkwentro ninyong kasindak-sindak. At doon din po sa facebook.com/kasindak, hanapin niyo yung poll section, POLL. May tanong kami ron sa kung anong uri ng format. Kung kami magbabago, ano ang gusto ninyo? Makisali po. At para malaman namin kung ano pa ang mas gusto ninyong format na dapat namin baguhin. Meron dong section na nilagay kami at sa ngayon ay marami ang nagsasabing ang kasalukuyan pa rin nating format ang gusto nilang manatili. Kaya pag-aaralan namin kung paano pang mai-improve ang kasalukuyang format na ito sa mga susunod na pagkakataon. Diyan lamang po kayo. Mamaya mayroon pa tayong pag-uusapan dalawang multo at sasagutin ang maraming tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan.
paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Hammer down your arm. Avenge your weekends with none other than Marvel's biggest hits on TV5. Saturdays, 6:30 p.m. Tony Stark and his metal suits battle a fiery terrorist. Iron Man 3. Watch the thunderous arrival of Asgard's Flash Prince, Thor. Marvel's biggest hits on TV5, 6:30 p.m. Get ready for a high-octane, heart-stopping, adrenaline-kicking action. Minority Report, starring Tom Cruise, June 10, 7 p.m. G.I. Joe Retaliation, starring Bruce Willis, June 17, 7 p.m. King Kong, starring Naomi Watts, June 24, 7:30 p.m. Movie Max 5, Pump Up Fridays. Dito lang sa TV5. Maagap sa balita, maalam sa issue. Sa Kamandaraman, ang tinatahak ng daan ay para magkaroon ng mapayapang pamamaraan ng paglulutas ng mga problema ron at hindi nadadaan sa baril o hindi nadadaan sa lakas. Alisto sa informasyon at serbisyo. Handang-handa sa pagbukas ng bagong umaga. Orly Mercado. All ready. Senator, Secretary, Professor at Environmentalist. Mauunahan ba sa paghimay ng mga usaping bumabalot sa bansa? Pag nag-isip ng tao, nagsara ng isip na ganun kayo, kayo mga mandarambong kayo magnanakaw kayo, etc. Napakahirap palitan yung impression yung sinasabing perception. Kaya sa politika, napaka-importante hindi lamang yung katotohanan, kung hindi yung pananaw sa katotohanan. Been there, done that na siya ng paulit-ulit, kaya di na mapapaikot-ikot pa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Orly Mercado, all ready. Wala nang iba pa sa umaga. All ready ka na ba? Dahil this early, it's Orly. Wala na sir, Orly lang. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ikaw, Snow White, nangangakong tatanggapin ang lalaking ito bilang asawa at mamahalin siya magpasawalang hanggan? Lahat ng happy ever after nagsisimula sa Once Upon a Time. Pero hindi lahat ng Once Upon a Time Pasensya na't nahuli ako. nagtatapos sa happy ever after. Sisirain ko ang inyong kaligayahan. Ang masayang katapusan. Once Upon a Time, Monday to Friday, 9:30 p.m. sa TV5. Balitang kailangan malaman. Matutulog ako ngayong gabi na may malinis na konsensya. Kailangan malaman na bawat Pilipino. Araw-araw. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Isang juror sa Amerika nakasali sa mga huhusga sa akusado sa isang kaso ng murders ang lumiham sa kanilang hurado. Ang dahilan ay ang kasindak-sindak na paglitaw at pagpapakita sa kanya ng kaluluwa ng biktima ng murder. Ayon sa kanyang liham, sa Court of Queen's Bench, nagpakita ang kaluluwa ng biktima at may mga sinabi sa kanya. Ang kanyang nalaman mula sa kaluluwang ito ay makaapekto raw sa pagiging neutral, sana, o sa pagiging walang kinikilingan niya sa paghusga sa akusado. Sinabi ng babaeng miyembro ng juror na hindi pinangalanan,
Meron siyang kakayahan talaga na maging isang medium. Nakararamdam siya at nakakikita o nakaririnig at nakababasa ng kilos ng mga kaluluwa ng mga namatay na, at maging ang mga sanggol na hindi pa sinisilang ay kaya niyang pakiramdaman at makita kung anong ginagawa. Ayon sa babaeng ito, nagsasabing kaya niyang maging medium ang kaluluwa ng biktima ay nagbigay linaw kung paano itong brutal na pinagpapatay at pati ang masasakit na mga sugat na nalika ng krimen ipinakita pa sa kanya ng kaluluwa sa kung saan sang parte ng katawan nito. Sinabi niya sa hurado na hindi niya naman inaasahang basta na lamang paniniwala ng kanyang mga sinasabi, pero bilang isang taong may konsensya, alam niyang maapektuhan ng kanyang pangangatawan at pag-iisip dahil sa paglitaw ng kaluluwa ng biktima at pagbibigay ng mga mensahe sa kanya na may kaugnayan sa nililitis na kaso. Hindi niya raw gusto maging bias sa paghusga, kaya dapat siyang itiwalag bilang juror sa tinitig na kaso. Dahil pinaniwalaan ang mga sinabi niya, pinahintulutan siya na kumalas sa grupo ng jurors sa nabanggit na murder case. May tanong si Jason De Luna, pwede bang pakitopic ang animism? Salamat po. Jason, ang animism ay ang paniniwala na ang mga hayop, halaman, tubig sa ilog, bato, bundok, at iba pang nasa paligid natin ay may kaluluwang taglay. Ang paniniwala ay batay sa kung ano ang kalagayan at kultura ng taong sangkot sa ganitong pananaw o sa ganitong practice. Ang shamanism ay isa sa gumagawa ng rituals ukol sa animism. Ginagawa rin ito ng mga neo-pagans noong araw. Pero sa anay ng mga anthropologists lang talaga tahasang ginagamit ang katagang animism. Sa mga nagpa-practice nito, iba ang tawag nila sa paniniwala sa animism. Hindi rin matatawag na isang uri ng religion ng animism kung ang isang tao halimbawa ay naniniwala sa alien being. Hindi naman siya sumasampalataya o sumasamba sa isang extraterrestrials. Paniniwala lang. Ganito ang mga naniniwala sa animism. Pwedeng meron silang ibang religion, pero naniniwala sila. Merong mga naniniwala sa animism na sa hanay ng Buddhist, sa Hindu, Jainism, Neo-Paganist, mga Shinto, at iba pang religion. Sabi na Lex Ju, gusto kong humingi ng tulong, may kababalagang nangyayari sa bahay namin. May portal sa bahay namin, lahat ng masasamang espiritu lumalabas doon. Umalis kami sa bahay namin. Pag pumupunta kami, sinusundan kami. May kaibigan akong nakikita at nakakaramdam sa mga sumusunod. Gusto ko po sana maalis ang portal sa bahay namin. Sana matulungan niyo ako. Matagal na naming problema ito. Alam mo Lex, ipagbibigay alam namin ito sa Vito Project at siguro namin si Adam Reyes. Sama-sama kami tutulong sa inyo. Pero magbigay ka ng address, i-private message mo lang sa FB para magkaugnayan tayo roon at malaman namin kung ano talaga ang tunay na problema bago kami umaksyon. Salamat sa pagtitiwala. Sabi naman ni Lloyd Austria, Sir Benji, na naginip po yung girlfriend ko ng ahas na kulay silver at pinatay niya ito. Anong ibig sabihin nun? Okay, Lloyd, may mga pagkakataong nati-threaten ng iyong girlfriend sa isang sitwasyon sa waking life at ngunit gustong sabihin ng kanyang subconscious mind na siguro malalampasan din niya yung lahat ng pagsubok na kanyang ginagawa. Sabi ni Ray Bartiana, Sir Benji at Mandaya pakitapik, si Hakan Nerdsbits na isang time traveler. Kinunan pa niya ang sarili niya. Totoo kaya ito? Thanks and more power. Sana magtagal pa ang inyong program. Magtatagal pa po tayo. May mga pagbabago magaganap. Maganda lang. May mga taong naniniwala sa time travel at mayroong hindi.
Si Hakan Nordis ay isang taong nagsasabing nakakita siya ng lagusan sa kanyang kusina at nang pasukin niya ay nasumpungan niya rin ang sarili niya sa hinaharap o nakita niya ang kanyang future self. Bilang patunay sa kanyang sinasabi, ang sarili niya ay kinunan daw niya sa future na kanyang narating. May video clip na kumakalat na nagsasabing ito raw ang film na nalikha ni Hakan noong makarating siya sa future at ito yung sinasabi niyang karanasan sa time travel. Pero hindi natin alam kung totoo o gawa-gawa lang niya ang bagay na ito. Si Ivan Criserano, Ma'am Dea, napanaginipan kita kagabi. Inahabol ka raw po ng mga clown, pinagsasaksak, ngunit nakaligtas ka naman, tapos agad daw po akong nagsumbong sa polis. At nadakip sila. Astig. At nadala po ako sa maraming baka at isang malaking ahas, no? Ako rin po sila sa ilog. Napakagulo nga po ng panaginip ko. At happy listening na rin po, Ma'am Dea, sa mga tropa kong Kiklos o Kaiklos, solid kasendak-sendak listeners sila. Salamat sa solid na Kiklos. Okay, pero siguro na-associate lang siguro, Ivan, na nakikinig ka or listener ka ng kasendak-sendak kaya mo ko na panaginipan. But behind that, no, yung panaginip mo about yung sakla, nadakip ako, yung payaso, may malaking ahas, yung panaginip mo nangangulugan lang na may isang misteryosong tao sa iyong waking life na posibleng magdulot sa iyo ng kapahamakan. Sabi ni Norman Alvarez, magandang gabi, kasindak-sindak, pakitalakay ang sinasabi ni Chong Cabens na secret society sa Pilipinas na kung tawagin ay Committee of 300. Mga negosyante ba yan, mga abogado, mga opisyal ng militar at police? Sana matalakay nyo, sakop ba sila ng Illuminati? O isang secret group of political lang? Total, natalakay nyo na yung tungkol sa secret society at political conspiracy kina Marcos, Aquino. Pakitalakay ang tungkol sa idolo ko na si Senator Lacson. Matalino at misteryoso ang pagkatao. Bakit siya naging pugante sa panahon ni Gloria at napawalang sala sa kanyang pagtatago? May kinalaman ba ang Committee of 300 sa tinalakay na ito ni Chong Cabens? At bakit may nahulang FBI na dating tauhan ni Lacson na espiya sa Pentagon sa Amerika? Balak ba ni Lacson na gayahin ang teknolohiya ng Amerika pag naging presidente siya ng bansa? Maraming salamat. Sana matalakay nyo. Ang ganda ng tanong mo, Norman. Masarap talakayin sa mga susunod na pagkakataon, pero madalas, kanina ko pa sinasabi, ang sitwasyon namin ngayon ay hindi pati kung ano ang mga susunod na mangyayari. Baka po pansamantala ay ang aklat muna ng inyong lingkod na isinulat ang inyong pagkaabalahang basahin dahil meron kaming inaayos na mga bagay-bagay tungkol sa programa natin. Sa susunod na linggo po ay huling episode na namin. Sa mga nais na sundan kami, sa aming Facebook page muna tayo magkakaugnayan. At doon, pakisagot ang survey namin sa section na POLL, Paul, no? Ano ang uri ng format ang gusto ninyo? Para po sa susunod na pagkakataong magkakaugnayan tayo, mas malinaw na malinaw ang gusto ninyo at hindi na rin naman kami mahirapan na bigay sa inyo ang lalo pang ikasisiyan ninyo. Yun po. So, Mr. Norman, gusto ko mang agad-agad na sagutin ka. Ngayon ko lang nabasa ang tanong mo tungkol sa Committee of 300. Sa susunod na pagkakataon, Norman, pagka tayo muli nagkasama-sama, matatalakay namin ito. Pero sa ngayon ay yan na, nadulas na po ako. Sinabi ko nga na huling linggo na namin sa susunod na Sunday sa Kasindak-Sindak. At kung meron pang mga susunod na pagkakataon, magkakasama-sama tayo, kayo ang huhusga at mamimili ng format. Buksan ang aming Facebook page ngayon pa lang. Puntahan ang Paul, POLL section. Sabi naman ni Castro Lores Laniba, tanong ko lang anong ibig sabihin kapag minsan po napatingin ako sa orasan, lagi pong nagkakataon ng numero 1 o nakita ko. May paliwanag po kaya iyon? Yung lagi. Marami na nagtanong ng tungkol sa maraming numero 1. Ang sabi ng aming guro na si Adam Reyes, ang structure na dire-diretso, tawag pansin talaga eh. Pero ang china-challenge ko nga ang lahat ng mga tagapakinig eh. Subukan nyo rin maghanap ng 555
o kaya 444, makakakita rin kayo at parang mamamangha rin kayo. Pero sinasadya nyo yun na maghanap ng 555, 444, 666, gano'n. Pero ang 111 kasi, hindi mo man sinasadya, nagiging mabilis ang pagsagap ng iyong impormasyon na merong structure ditong astig, nakatayo lahat. Matatawag agad yung pansin. Pero wala, sabi ni Adam, wala namang ibang ibig sabihin nun eh. Visual lang yon. Sabi ng isang ayaw magpakilala, lagi ako nakikinig ng show nyo, huwag niyong banggitin ang pangalan ko. May mga sakit ba na kayang pagalingin ng marijuana? Ano po yun? Thanks and more power. Ganito yan. Sabi sa medical studies, ang seizures ng mga pasyente na may kaugnayan sa mental illness ay napapahupa ng marijuana. Sa huling pagtalakay namin dito ng mga nakaraang buwan, hindi naman talaga problema ang paggamit ng marijuana kung mismong ang bagong tuklas na substance mula rito ang irereseta ng doktor. Hindi yung marijuana na sinisindihan at nakakahay. Hindi yan. Sa pag-aaral kasi ng mga siyentipiko, aalisin muna nila ang katas sa damong ito na nakakahay at iiwan lamang yung katas na nakagagamot. Ibig sabihin, yung substance lang na pwedeng gamot ang i-extract nila. Di walang silbi sa mga adik kung mabibili man ang marijuana drugs na ito kapag legal na kasi wala nang nakaka-high na substance dito. Sabi naman ni Yanni Lim, good evening. Na-curious ako anong ibig sabihin po ng mga panaginip ko about zombies. Ako lang po palaging survivor at recently nga may napanaginipan ako na isang tao na hindi ko naman ka-close mula sa aming eskwelahan na panaginipan ko siya ng patay sa aking panaginip. Okay. Well, yan may mga, marahil no, may mga nagpapastress sa iyo ngayon, kaya marapat lang na kailangan mong panatiling maging kalmado at wag maging emosyonal. Marahil may mga bagay na nagpapa-overwhelm sa iyo, kaya pakiramdam mo parang hindi mo magagawa yung mga nais mong isakatuparan sa iyong waking life. Sabi naman ni JJ Manggi, kasindak-sindak ako po si CJ Manggi from Taguig. 2 years pa lang ako nakikinig sa inyo pero hindi naman ako tumigil. Wala namang pakinggan ko kayo. Palagi ko kayo sinusubaybayan. Marami ako natututunan as naging mas bukas pa nga ang isip ko tungkol sa paranormal na bagay. Sana po matapik nyo ang tungkol sa kilos ng Sigben. Bakit ito patalikod kung tumakbo o gumalaw? Maraming salamat and more power. Ang Sigben ay uso sa kapis at sinasabing yung mga tao ito na hindi nakikita at naninirahan sa mga gubat at sa paniniwala na paatras ito kung maglakad. Pero ito ay kasang-isip lamang, kasama na yan sa Filipino mythology. Hindi totoo, kumbaga. Sabi naman ni Ron Bernardo, ask ko lang po madalas kung mapanaginipan ng apoy. Ano po bang meaning nito para sa aking life? Okay, thanks and more power sa kasendak-sendak. Ron, depende kasi yan sa konteksto ng panaginip mo, no? So, hindi mo na detalye, pero maaring sumisimbolo ang apoy kasi sa panaginip na pagkawasak sa isang bagay, pagkahilig sa isang bagay, yung tinatawag na purification, transformation, enlightenment, o hindi kaya isang galit. Yun lang. Sabi ni L'Oreal Junric Curtis Chen, kasindak-sindak, ang hiling ko lang. Pwede bang talakayan nyo ang tungkol sa tunay daw na nagmamay-ari ng bansang Pilipinas na si Prince Modern Tagyan Taliano? Sana matalakayan nyo. Palagi akong taga-subaybay. Salamat po and God bless. God bless you too, Mr. L'Oreal. Alam mo, kaya rami nagsasabi na silang may-ari ng Pilipinas o ng ibang isla sa ating bansa. Pero hindi naman natin sila lubos nakakilala. Hindi natin alam kung saan sila nagmula, ano ang angkan, kanilang pinanggalingan, para matiyak natin kung totoo ang kanilang sinasabi na pag-angkin sa ating teritoryo. Ngunit iisa lang ang tiyak ng kasindak-sindak. Ang sinabi ni Maclean Dulac na isang igurot, wala pang tao, may lupa na. Paanong naging pag-aari ng tao ang lupa? Sabi naman ni Jerome Deguma, good evening, first time ko lang pong makinig sa programa ninyo. Tanong ko lang about sa aking panaginip. Natutulog ako, tapos nakikita ko yung sarili kong natutulog. Eksakto po kung ano naman yung posisyon ko. And then nilapitan ko po yung sarili kong natutulog at iniangat ko ang ulo ko para hawakan ang batok at naramdaman ko pong pinagpapawisan. Saka po may nakakita din
O may nakita rin po akong tao sa panaginip. Sana ay masagutin nyo. Salamat. Okay. Doon muna tayo dun sa panaginip pong natutulog ka. No, ibig sabihin, nagnanais ka, Jerome, ng isang mapayapang pamumuhay. Gusto ng iyong subconscious mind na iwasan mo muna yung anumang issue o sitwasyong magre-resulta lamang ng negatibo sa iyong buhay. Sabi ni Jojo Julian Recto, kasindak-sindak isa ako sa avid listener. Linggo-linggo, mag-isa lang ako dating nakikinig, pero ngayon dalawa na kami ng kaibigan ko. Siya po si Glendale Abilon, na nahikayat ko makinig sa inyo ng linggo-linggo. Sana po i-topic nyo yung tungkol kay Voynich Manuscript. Isa po siyang libro na may nakadrawing at nakasulat na hindi pamilyar na mga bagay na hindi pa nakikita sa mundo at mga sulat na hindi naintindihan. Pakitalaki po sana yung binuksan din na tunnel sa Switzerland na sa panonood ko halatang Illuminati ang nagpagawa. Parang may ritual na ginagawa bago buksan ang tunnel sa publiko. Minarkahan ko yung mga hiling nitong si Jojo Julian Recto. Sa mga susunod na pagkakataon, matatalakay natin ito. Maghintay-hintay lang po kayo, magtsaga-tsaga lang, huwag nyo kami iiwan, kahit pansamantalang, hindi nyo kami maririnig, ha? Si Dexter Coronado, good evening, Sir Benji. Tanong ko lang po yung panaginip ko. Lumulutang daw po ako sa gitna ng ilog. Ano kayang ibig sabihin nun? Dexter, maganda yung pakahulugan nito dahil ibig sabihin nun, nakakaya mo lang i-handle ng maayos ang anumang emosyong nararamdaman mo sa iyong waking life. Sabi ni James Matthew Pascual, Sir Benji, nabasa ko ito sa Creepy Facts. Ang sinabi doon, most people agree that dying while being asleep is the best way to die. Peaceful, not no sign of torture nor pain. My grandma used to say angels carry them. The ones who are dying while being asleep, they carry to heaven. But sometimes angels can be clumsy and drop them by accident. Remember the time you felt like falling in your sleep and suddenly woke up? Yan po ang nabasa ko. Ibig sabihin kapag ang feeling natin ay nahuhulog tayo sa panaginip, ay muntik na pala tayo mamatay noon. James, walang kinalalaman ng peaceful death na sinasabi mo sa panaginip na nahuhulog ka. Ibang kahulugan nito, ipaliliwanag sa inyo ni Dea ang ibig sabihin ng natutulog ka, nahuhulog. Pero yung kapag namatay ka ba ng tulog, binubuhat ka ba talaga ng mga anghel papunta sa langit? Yan ay isang uri ng school of thought na pinaniniwalaan ng mga matatanda noong araw. Pero ano ba ang ibig sabihin ng panaginip kapag nahuhulog ang tao? Well, kasi yung panaginip na nahuhulog kaya sinasabi ng iyong subconscious mind na nawawalan ka ng control sa mga sitwasyon na kinakaharap mo sa iyong waking life. Sabi naman ni Froenzwa Legaspi, Sir Benji, Miss Dea, ask ko lang anong meaning ng dream ko na nasa isang bus po ako at may dumating akong mga kaibigan. Nagkantahan kami sa videoke. Yung kanta sa videoke parang pang Chinese, tapos yung tono naman po ng kanta ko isa sa mga kanta ni Jaya na tumugma naman. Tapos paalis na raw po yung bus, may mga sumakay ng mga pasahero. Sabi ko sa mga kasama ko, medyo hindi ko na-get yung word AUCN yung table namin. Okay. Nung paalis na po yung bus, palikod, biglang naging eroplano ang sinakyan namin. Parang nasa labas lang po ng isang mall. Madalas ako makapanaginip na nakasakay sa eroplano, pero sa tuwing paalis ako at papunta ako ng ibang bansa, lagi nga ang bagsak ko ay dito sa Pilipinas. Thank you and more power. Sa kasindak-sindak. Okay. Nagre-representa lamang ito sa pakikisama mo sa iba't ibang uri ng tao, no? Kaya mong makisama at maaaring makontrol ka ng mga taong ito, kaya dapat maging mapagmatsyag ka, Froenza. Sabi ni John Davis Carey, may suggestion po ako, dear kasindak-sindak. Maaari bang i-post sa Facebook fanpage yung whole article topics na binabasa ninyo sa Sunday o tinatalakay ninyo pag Sunday? Para naman po sa mga tagapakinig na hindi naman naaabutan o hindi natatapos ang programa nyo dahil nakakatulog sa pagod.
most of the listeners nyo naman po are bookworms. Okay, magpo-post kami at least twice a week ng mga manuscripts. At saka meron nga po akong isinulat na libro. Kayo na po ang bahalang tumangkilik. I-announce ko po kung kailan pwede mamili, ha? Salamat po. Si Rinka Shizumo, good evening Kasindak. Bakit ko po ba napapanaginipan yung crush ko? Halos gabi-gabi na lang, no? Nang isang gabi, napanaginipan ko siya, namimigin ng dyaryo kasama ko. Tapos yung suot niya po katulad ng suot kapag nagkikita kami sa mall, gray na jacket. Pero paglingon niya, parang hindi po siya ang crush ko, parang nag-mature yung mukha at yung suot lang ang magkapareho. Sumunod na gabi, mga kaibigan naman ang napanaginipan ko, nasa mall daw kami, humihingi ng number ng isa niyang kaibigan, tapos yung isa inamin niya na may gusto siya. At yung isa naman ay nahihiya. Yun lang, maraming salamat sa kasindak-sindak. Sana'y masagot po ninyo yung mga panaginip ko na gusto kong malaman ng kasagutan. Okay, Rin, nagpapakita lamang ito ng iyong paghanga nga sa iyong crush, no? Marahil senyales na ito na gusto ng iyong subconscious mind na ipakita mo na sa babaeng ito ang interest mo sa kanya sa waking life. Sabi ni Estong Puti, sa pakitopic naman po yung HAARP o HARP Secret Facility sa Alaska. Hindi na po ito secret kasi 2 beses na po naming tinalakay ito. Ito yung parang pwede rin maging armas ito. Nauutusan ito na mag-iba ng takbo ang bagyo o kaya yung buhawi, no? Pero pwede pa rin namang i-post sa FB page namin para ma-review ninyo yung tungkol sa bagay na ito. Thank you, Estong Puti. Si Taylor Richards, medyo mahaba pero isusummarize ko lang yung panaginip niya. Nanaginip ako, may bahay, inakyat niya at may hagdan na siyang nakita. Umalis naman si Taylor at biglang nalaglag. Pinulot niya yung nahulog na pitaka. At matapos nun, nagmadali siyang umuwi at nakita niya na may lamang droga yung pitaka. Hanggang sa napunta na naman siya sa isang bahay ng isang otoridad at gustong sabihin yung daladala na pitaka na may lamang droga. Anong ibig sabihin nun? Ang panaginip mo, Taylor, ay sumisimbolo sa iyong self-identity o di kaya ay may kinalaman sa financial security, no? Marahil may mga pagbabagong magaganap sa iyong waking life na kailangan ng responsibilidad para maaksyonan. Sabi ni Lloyd biglang awa, good evening, bakit walang nababanggit na dinosaur sa Bible? Kung talagang nabuhay ang mga ito sa mundo, bakit sinasabi na si Eva at si Adan ng unang nilikha ng Diyos? Ano ba totoo? Sana masagot nyo. Ang nasa Bible ay hindi kumpleto. Kung hinahanap mo, Lloyd, yung kasaysayan ng buong kalawakan at ng dating daigdig. Nakafocus lang ang Bible sa naging buhay at aral ni Jesus at ng mga taong may kaugnayan sa Kanya at may mga kaugnayan sa pananampalataya at sa kalangitan. Kaya mahahanap mo ang ibang bahagi ng kasaysayan hindi sa Bible. Si Joshua Sereno, tanong ko lang, anong meaning ng panaginip ko na ahas? Lagi po akong nananaginip to at kapag nananaginip ako, may mga nangyayaring hindi maganda sa buhay ko. May kinalaman ba yun? Salamat at salamat masagot nyo. Well, Joshua, maaaring nagkataon lang naman kasi yung mga nangyayari na hindi maganda sa buhay mo. Kaya siguro, hindi mo naman kailangan siyang i-connect eh. Pero kung nakagat ka doon sa panaginip ng ahas sa iyong panaginip, nangangulugan ito sa mga takot at pangambang nangyayari sa iyo, sa iyong waking life. Sabi niya, Ralph Prado, pahatulong, totoo po bang ghost o entity ang nakunan kong ito sa picture sa bahay namin lolo ko dito sa Bicol? Nagpicturean kami ng kapatid ko kinaumaga, nireview ko yung mga pictures para i-delete yung mga pangit na kita ko at kinalabutan ako. Sana mabigyan nyo ng pansin. Maraming salamat po at gusto kong silipin nga day, ano ba yung sinasabi nyo na picture daw na sa Bicol nakunan niya na parang may entity. Patingin nga kung ano ba yan, pero post pa rin natin yan, ha? Sa ating mga tagapakinig kung totoo nga bang ito may ghost. Ano bang nasa likod? Parang may hugis ng isang entity sa likod ng bata sa bintana. Parang malabo rin eh. Parang may nakatayo na si kamatayan, ganun, no? Pero dahil sa sobrang dilim, baka naman paridolyo lang ito.
bigay mo na lang sa Facebook page para tingnan ng ating mga tagapakinig. Ito namang si Robert Calubia Bayman, ang daming tanong. Ano ang imahe ng demonyo? Tinalakay natin nung nakaraan ang isang libro na meron talagang guhit ng demonyo na sinasabing yun daw ang talagang itsura ng demonyo. Pero depende yan sa inyong paniniwala. Di ba? Meron kasi mga demonyong mabait sa mga comics na hindi naman kapangitan. Meron din namang mga demonyong labis-labis na kasintak-sintak ang itsura. Depende sa paglalarawan. Sabi niya, dapat bang paniwalaan ang horoscope? Kung hindi kayo naniniwala sa astronomiya, na hindi naman kayo dapat na pilitin. May ebidensya ba na magpapatunay na si Barack Obama ay Illuminati? Well, walang ebidensya, pero madalas na pinaghihinala ang bahagi ng yung pagiging pangulo mo, yung dapat may basbas ka ng secret society sa Amerika, parang gano'n. Sino-sinong sikat na artista sa Pilipinas ang napatunayan na member ng Illuminati? Wala po. Walang napatutunayan dyan. Marami akong nakikita na imahe sa aming silid. Isang mukha na nakakatakot, may sungay, may babae, may dalang bata. Ang isang mukha na galit, ang facial expression, nakatingin sa akin, mga kaluluwa ba sila o nagkataon lang ang mga imahe sa pader? Ipapinturahan mo yung pader, pag lumitaw pa rin ang imahe, ibig sabihin hindi pa redolya. Linisin niyo yung pader. Pag yun pa rin ang nakikita ninyo, mayroon talaga nagpapakita. Ganun po. Sabi ni Lady Sinead, tanong ko lang, posible bang maramdaman na lang bigla ng tao na mamamatay na siya? Pwede naman. Kung depressed na depressed siya o meron siyang mabigat na dinadala sa kalooban, pwede naman nararamdaman niya yun. Pero pakiramdam lang yun. Meron pa siyang sinabi. Sabi pa ni Lady, sabi ng matatanda, pag mamamatay ka, malalaman mo sa isip at makararanas ka ng sobrang kalungkutan. Natatakot ako, pero na-experience ko noong June 12, 2006, bigla akong naisip na mamamatay ako. 10 taon na ito, naiisip mo pa rin, ano? Na-experience ko na sobrang takot ako, naranasan ko na gusto kong umiyak, napaisip ako, mamamatay na ba talaga ako? Gulong-gulo ang isip ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nakaranas din ako ng sobrang pagkapagod na parang gusto ko nang mamahinga sa mundo. May case ba sa mga ganitong pangyayari sa paranormal world? Pakisagot naman. Huwag niyo isiping nababaliw ako. Hindi ka nababaliw, lady. Talagang may mga depression na parang nakakalungkot talaga. Pero, kailangan magpatingin ka sa doktor. Kasi extreme depression siguro yan. Pero, meron ding mga tao na iniisip nilang mamamatay na sila. Iyon namang isang klase ng tao. Hindi ko sinasabi ikaw to, ha. Merong mga tao na gumagamit ng droga. Pag wala na yung tama ng droga, nadidepress sila at ang pakiramdam nila, gusto na nilang mamatay. Yung iba, nagpapakamatay talaga. Pero, ibang klase namang usapan yun. Dahil merong sangkot na droga. Pero yung sa'yo, parang nararamdaman mo lang, patingin ka sa doktor, ba't gano'n nararamdaman mo? Sabi ni Fayance Acuyado, anong explanation sa mga taong nakakakita ng flashback ng crime scene sa isang lugar na pupuntahan niya? Talaga pong may nangyaring krimen doon at parang nakikita niya. Pero pakibati muna birthday ko ngayon. Uy, happy birthday, Fayance Acuyado. Alam mo yung tawag doon sa sinasabi mong flashback, sa paranormal term, ito ay imprints o impression. Sabi naman ni Lorcan Soriano, magandang gabi Kasindak-Sindak. Matagal na po kong listener ng Kasindak mula sa Pasay City. Sir Benji, sana mai-topic niyo po ang Nazi Women Death Camp Experiment. Maraming salamat. More power po sa Kasindak-Sindak. Tatalakayin sa inyong ideya yung women during the Holocaust. Inusig ng Nazi ang mga Hudyo, lalaki man o babae, ng panahong iyon at karamihan nga ay pinatay. May brutal ang paraan ng pagpatay ng Nazi sa kababaihan noon, kahit Jewish sila o hindi. Bahagi ng Nazi ideology ang lipulin ang nasa Roma na kababaihan, mga taga-Poland na kababaihan, at pati may mga
kapansanan na babae noon, no? Noong May 1939, binuksan ng Nazi ang Ravensbrück na pinakamalaking Nazi concentration camp para sa mga kababaihan. Mahigit 100,000 babae ang ikinulong doon. Kapag papatayin ng kababaihan ay isinasama rin ang mga anak nila. Ang tawag nila sa ganitong massacre ay final solution. Mas unang pinapatay ang mga buntis dahil wala raw silbi sa trabahong ipagagawa. Ang mga buntis na may pakinabang ay pinipilit sa abortion. Ang ibang babae ay ginagahasaw kaya ay pinipilit na makipagtalik kapalit ng pagkain. Kung marami ang papatayin ay ipinapasok na lang silang lahat sa gas chambers para malason. Kung may mga babae namang dinadala sa labor camps para magtrabaho ay ang kondisyon naman ay hindi paborable sa tao kaya namamatay rin sila habang nagtatrabaho. Ang mas mga pinalad na mabuhay ay ang mga mananahi, tagalaba, tagalinis ng paligid at mga tagaluto. May mga babaeng ginawang tagadala ng mga importanteng sulat at may isang babaeng nagngangalang Sophie Scholl na nagpakalat ng anti-Nazi leaflets. Pinatay siya noong February 1943 at napatunayang miyembro siya ng White Rose Resistance Group kontra nga sa Nazi. May grupo rin ng kababaihan na nagtagumpay na mapasabog nila ang gas chamber noong October 1944. May namatay na miyembro ng SS o mga soldiers ng Nazi. Milyong kababaihan ang inusig at na-torture noon pero inamin ng Nazi matapos ang giyera nga na hindi ang kanilang kasarian ang dahilan ng pang-uusig kundi ang kanilang mga paniniwala at pinagmulang mga lugar. Sa milyones na nakakulong at napaslang, may mga nabuhay at nakalaya lang sila noong matalo ng Russians ang mga German. Sa nais magnegosyo sa tamang paraan lumugar, mag-text sa 0920-903-0601. Kukontakin kayo ni Benedict Agabao. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok kaya ngayon esensado na sila. Huwag kayong matras kung gusto ninyong umunlad. 0920-906-01 0920-903-0601. Ibibigay muna sa inyo ni Dea ang horoscope ninyo sa linggong ito. Narito na po ang horoscope para sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 20. Panatilihin ang pagiging mapagpasensya sa trabaho. Huwag hayaang sirain ng iba ang iyong positibong pananaw. Mag-ingat sa mahabang biyahe at paglalakbay. Taurus, April 21 hanggang May 21. Magiging emosyonal sa iyong kabiyak. Doblihin ang ang pasensya lalo na sa mga taong mahirap kausap at pabago-bago ang desisyon. Nasa kamay mo ang pagbabago. Gemini, May 22 hanggang June 21. Hindi hadlang ang iyong edad para matupad ang iyong pangarap. Iwasan ang pagkain ng marami. Huwag gawing Diyos ang pera. Cancer, June 22 hanggang July 22. Huwag ka nang maglilihim sa iyong kabiyak kung nais mong kayo magtagal pa. Maghinay-hinay sa trabaho, lalo na kung mawawalan ka na ng oras para sa iyong mahal sa buhay. Pairali ng kababaang loob. Leo, July 23 hanggang August 22. Ilaan ang atensyon at lakas sa makabuluhang gawain. Huwag matakot at sumubok ng mga bagong bagay. Maging maswerte o magiging maswerte ang pasok ng linggong ito para sa iyo. Virgo, August 23 hanggang September 23, mag-ingat sa mga taong iyong makakausap tungkol sa negosyo. Kilatisin muna ang kanilang inaalok
Gawing kaigay-gaya ang oras kasama ang sinisinta. Huwag matakot iwanan ng mga bagay o ang taong nagpapabigat lamang sa iyong buhay. Libra, September 24 hanggang October 23. Hindi malilimutan ng iyong kabiyak ang magandang bagay na iyong ginagawa para sa kanya. Iiwas ang sarili sa mga negatibong pananaw. Huwag ikulong ang sarili sa nakaraan. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Kakailanganin mo ang tulong ng isang malapit na kaibigan. Huwag tiisin kung may nararamdamang sakit. Ihanda ang sarili sa mga pagbabagong mangyayari sa linggong ito. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Huwag ipagpilitan ang sarili sa taong walang interes sa iyo. Mag-ingat sa mga taong akala mo ay may panig sa iyo ngunit nag-iiba sa iyong pagtalikod. Laliman ang iyong pagtingin at pangunawa sa mga bagay-bagay. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Isang tao ang humahanga sa iyo ngunit hindi mo napapansin. Maging kalmado sa trabaho sa kabila ng panggigipit at pagtataranta sa iyo. Huwag palakihin ang isang simpleng problema. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Umiwas sa chismis dahil maaaring pati ikaw ay madamay. Gawin ng bukal sa iyong loob ang hiling ng iyong kabiyak. Huwag hayaang hilahin ka pababa ng isang taong malaki ang inggit sa iyo. Pisces, February 20 hanggang March 20. Balansehin ang personal na buhay at trabaho. Huwag mahiyang humingi ng pabor sa iyong kabiyak. Ang iyong pagiging simple at totoo ay kagigiliwan ng marami, kaya panatilihin ito. Abangan po ang horoscope ninyo sa aming Facebook page. I-upload namin mamaya-maya lamang. Ang pwesto ng Presidential Management Staff sa Malacanang ay dating tinatawag na Katay Building. Bilangguan kasi ito nung panahon ng Hapon. Ang madalas na kwento ng mga taga-barangay San Miguel na sumasakop sa lugar na ito, may mga hindi may paliwanag na pagkamatay ng mga bilanggo sa Katay Building noong kanyang panahon. Dating pag-aari ng isang Chinese family ang lugar at nabili ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. 7 palpag ito noon at ipinaayos ni Marcos para maging 12-story building. Karaniwang may nakikitang multo sa mga malalaking building sa ilang bahagi nito, pero ang kasindak-sindak sa Katay Building ay lahat ng palapag nito may nakikitang multo. 4th floor, 6th floor, 8th floor, 9th floor, 11th floor at 12th floor ay may nakikitang sari-saring kaluluwang gumagala. Ang lalo pang nakasisindak ay mapanganib sila, talagang nangunguha ng buhay. Ang mga nagtangka na rin sumubok pumasok sa Katay Building ay nagsasabing pagpasok pa lang nila may nararamdaman silang mga matang nakamasid. Ang sinasabing pinaka-notorious na multo sa Katay Building ay isang empleyada. Kagagaling lang niya sa isang team building sa Ilocos ng kanyang panahon. Siya ay si Malu Serrafica. Na-aksidente ang sinasakyan ni Malu pabalik ng Manila at doon ay nasawi. Ang hinala ng marami nakakakita sa kanyang multo. Hindi alam ni Malu na namatay na siya. Kaya patuloy nakikita ang kanyang kaluluwang pumapasok sa building. Maraming pagkakataong gumagalaw mag-isa ang silyang dati niyang ginagamit. Ang mga dokumento sa kanyang mesa ay gumagalaw at may babae talagang bigla na lang lumilitaw at naglalaho sa kanyang kwarto. Ang pinagtataka ng ilang taong nabubulabong ng mga multo sa building, bakit may mga batang nakikita samantalang wala namang bilanggo dati doon ng mga bata sa panahon ng Hapon. May kwento ang ilang residente sa San Miguel. May madalas daw na sumisit-sit sa kanila mula sa taas ng building, pero pag tumitingala ay hindi nila nakikita. Noong 1998, may isang labandera, sinitsita ng isang nilalang sa building.
pagtingala niya, nakita niya at siya'y nanigas sa labis na takot. At saka naman may bumagsak na kapirasong kahoy, tumama sa kanyang ulo at siya'y namatay. Kaya naglalagay ng kandila ang mga residente sa tapat ng PMS building para sa kaluluwa ng babaeng labandera. Pero tuwing magsisindi naman sila ng kandila ay namamatay daw ang apoy. Lumalakas ang hangin at lumalamig ang simoy ng paligid. Hindi alam kung kailan titigil ang panliligalig ng mga multong ito sa sinasabing Katay Building. Hindi rin namin alam kung magiging kasama na ba kami sa mga maliligalig na pangyayari o kami ba'y magiging biktima na rin ng mga panliligalig ng mga multong ito sa Malacanang. Masasagot namin ito kapag naroon na kami. Maraming salamat sa mga taga-subaybay natin na patuloy na nakikinig sa atin at hindi tayo nilulubayan. Sa inyo pong lahat, salamat. Sa susunod na linggo po ang pansamantalang huling episode ng Kasindak-Sindak. Maraming salamat sa aming guro na si Adam Reyes. Laging gabay sa mga paranormal naming mga paksain. Thank you din kay Tulip Calisar at kay Mark Calisar, kay Claire at OJ. Maraming salamat sa mga kasama namin sa Vito Project, si Christine, si Von, si Bern, si Ronald, si Jewel, si Ron. Magkakasama-sama pa tayong muli at marami tayong mga trabaho ang gagawin. Salamat din sa lagi nating taga-subaybay, sina Utro Rene at Banji Vitalbo, Lynn at Ed Policarpio ng Lotus pa. Salamat din kay Ana Manansala at si Harold Bangit. Maraming salamat. At siyempre ang bandang Plitora at si Freddy Gomez na baka mahinga natin ng panibagong pagkakataong lumikha na naman ng mga bagong awitin para sa atin. Maraming salamat po. Sa susunod na linggo, sana samahan nyo pa rin kami kahit pansamantala kami magpapaalam sa programang ito. Yun ang huling pagkakataon magkakasama-sama tayo at buksan ang aming Facebook page para magbigay kayo ng inyong mga mungkahi kung anong klaseng format ang gusto ninyong susunod nating pagsasama-samahan. Maraming salamat sa pagpapala niyo, Panginoon, at patuloy na paggamit sa programang ito. Salamat din kay Georgian Miliana, Aaron Tolentino, kay Rome Ortigas. Salamat kay Edson Santelices, Mia Bugarin, at kay Jessica David, kay Ma'am Gladys Lucas, kay Ma'am Cherry Baile, sa inyo pong pagbibigay sa amin ng tiwala. Thank you very much. At syempre higit sa lahat sa aming hepe, si Ma'am Lucy Cruz Valdez. Thank you po, Ma'am, at binigyan nyo kami ng mahabang pagkakataon sa programang alam naming hindi madaling gawin, pero pinagkatiwala ninyo aming gawin. Hanggang dito na lang po muna kami at sa susunod na linggo muli tayong magkausap-usap. Muli, buksan ang ating Facebook page, Kasindak facebook.com/kasindak. Meron po dong section na POLL. Sagutin po ninyo para alam namin kung anong susunod namin dapat gawin. Ngunit ang pinakamaganda po rito, ang ipinangako ng inyong lingkod na aklat. Nasulat ko na po. Malapit nang ipalimbag sa susunod na linggo, kaya i-announce namin kung saan ninyo mabibili o kung paano kayo o-order sa amin. Kumbaga ito na yung magiging dokumentong iiwan natin sa ating programang Kasindak-Sindak para sa lahat ng ating taga-subaybay. Thank you very much. Mula sa kaibuturan ng aming puso, kaming dalawa po ni Dea ay hindi sumuko sa pagsagot sa inyong napakahihirap na tanong. Hindi namin tinantanan ang pagsaliksik at pagpupunta sa mga lugar para sa mga ghost huntings na inyong hiniling.
Sana po sa susunod na magkaroon tayo ng pagkakataong magsama-sama. Ganun pa rin ang mangyari sa inyo manggagaling ang paksa, sa amin manggagaling ang pagsaliksik. Magkakaugnayan tayo muli. Thank you sa inyong lahat. Hindi pa naman tututuong paalam, sa susunod na linggo pa ang huling linggo ng programang Kasindak, kaya magsama-sama pa tayong lahat. Bigan at batuhang isang mala, nakalawakan ng kumakarga, umiinog dumuduyan na kay gara. Ang sariwang simoy ng hangin, nahatid ng Panginoon, ginhawang kay sarap na sapin, biyayang kay lusog sa atin. Nakikilang patay sa ganda, na ang bulong may halong panganib, sumisingasing ng ulan, nagangalip na ang bulkan, nagpupuyo sa buhawin. Lahat ng buhay masasuwi kung di kikilos at babawi, kung di kikilos at babawi. Od ng araw kay lambing ng sinag, mabangis na ngayon ang alak, at dito na nababanaan, diyan nasimula na ang wakas. Mga sanggol pang niluluwal, mga bangkay na itatanghal, sa daigdig ng mga buhay, nadaig pa ang mga